Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 16, textbook page 211, Sige, writing part. So, last writing na po tayo for level 3. Item number 1 natin, 여러분 고향의 날씨는 어떻습니까? Sabi, what is the weather like in your hometown? So, sa atin, sa Pilipinas, no? Ano ang panahon? 이때 무엇을 주의해야 합니까? So, what should you be careful about at this time? So, sa panahong ito, ano yung mga dapat mong i-keep in mind or ingatan, no? So, dito tingnan natin yung example. So, Nara, country, Hanguk. And then, tayo din, gagawa din tayo dito, no? Para sa hometown natin, which is Philippines. 날씨. So, ano yung weather dito sa Korea? 겨울에 춥고 건조하다. So, diniscuss niya na yung winter daw is malamig and dry season. Okay, so sa weather, dyan niya nilagay yung season and ano yung klase ng weather or climate na meron sila. And then, 주의할 점. So, ito yung mga things that you have to consider, no? So, sabi, 독감이 유행할 수 있으니까 손을 잘 씻는다. So, 독감, yung flu or influenza daw. So, sa panahong ito, mataas ang rate ng mga influenza, no? Mabilis kang madapuan ng influenza. Kaya, dalasan ang paghugas ng kamay. Next, 미세먼지가 심한 날에는 마스크를 쓴다. So, may mga days daw na severe yung misemonji or fine dust. So, sa mga ganong araw daw, kailangan magsuot ng mask. Okay, so sa atin din, gagawa tayo. So, sa Pilipinas, dalawa lang naman ang season natin. We have the dry season and wet season. So, ang gagamitin ko is yung 장마철. Okay, so, 장마철 is yung ating rainy season or wet season. 장마철에. So, ano ba ang weather kapag ganyan, 'di ba? Mataas din ang ating humidity kahit na rainy season, 'di ba? So, high humidity and at the same time, madalas ang pagbagsak ng ulan. Minsan nga, puro bagyo pa nga, no? So, gawin natin 장마철에 습도도 높고, so high yung humidity, and at the same time, yung ating ho우. So, if maalala nyo yung ho우, heavy rainfall, no? Yung pagbagsak ng malalakas na ulan or bagyo nga kasi sa atin, no, sa Pilipinas, yung mga panahong mabagyo. 호우도 자주 온다. Okay. So, dito tayo. Ano yung mga kailangang ingatan? So, this one, i-type ko na lang siya, no, para mas mabilis. So, yung una, gusto kong sabihin na kapag lalabas ka, kailangan lagi kang may payong, kaya may jacket ka kasi nga medyo malamig pag maulan, 'di ba? And kung pwede din, kung meron kang raincoat na naka-prepare, no, maganda 'yon. And syempre, check lagi yung weather forecast. So, kapag sinabi na may bagyo or may malakas na pag-ulan, so hanggat maaari, wag nang lumabas. Okay? So, dito, type ko na lang siya. Ayan. So, sabi ko, 외출할 때는 항상 우산과 재킷 또는 우비를 챙기고. So, yan, no? Laging mag-prepare magdala ng umbrella, jacket, and raincoat kapag lalabas. Tapos ito, 일기예보가 좋지 않다면 외출을 하지 않은 것이 안전하다. So, sinabi ko naman, safe ang wag nang lumabas kung hindi naman maganda ang weather forecast, no? Kung may mga advisory about sa pagdating ng bagyo, ayan. Kung hindi naman talaga kailangang umalis, wag nang umalis or lumabas. And then, another one, pwede ko ding sabihin dito na yung mga waterborne diseases, ayan, kapag rainy season, mataas din siya, no? So, dalasan yung paghuhugas ng kamay. Lalo na kapag meron kang ginawang outdoor activity, no? Ayan. So, type din natin. 물맥의 질병의 위험이 증가하기 때문에 야외 활동 후에는 비누와 물로 자주 손을 씻는다.
So sabi ko, yun ngang waterborne diseases, mataas yung risk nila kapag tag-ulan. Kaya kapag lumabas, yawe hwaltong, may ginawa kang activity outdoor, after nun, yan, so wash your hands with soap and water, no? So kahit nga wala kang ginawa, basta pag lumabas ka, pag uwi mo sa bahay, di ba, it's a normal thing na you wash your hands. Okay, so next, dito tayo sa item number 2. 여러분이 고향으로 여행을 가려는 친구에게 현지 날씨와 주의할 점을 알리는 이메일을 써보세요. So, anong pinapagawa sa atin dyan? Doon daw sa kaibigan natin na magpupunta sa Pilipinas. Okay, so 고향. So, sa ano natin yan, no? Country natin. So, dun sa kaibigan na may planong mag-travel sa Philippines, ayan. So, yung panahon daw ngayon, ano yung mga kailangang ingatan? So, we have to make or write an email and isend yung information na kailangan nating isend. Yun nga ang mga kailangang ingatan, no? Dun sa kaibigan natin na yun. Okay, so dito, banden sa RAM. So, pwedeng gawa-gawa na lang ulit tayo. So, kunyari, ang aking sasendan is yung aking kaibigang si Rina. Ayan. So, email. Gawa lang din tayo ng email. So, kunyari na lang, rina01@naver.com. Tapos, Chemok. So, ano yung magiging title natin? So, pwede nating gawing yung mga, things to remember pagpunta ng Pilipinas. Okay, so, type ko na lang din. So, this one. Yan, Philippine 여행 주의할 점. Okay? And then, para dito sa pinaka-email natin, so, meron na akong ni-ready. Copy-paste ko na lang. So, ito, nabasahin natin and discuss. So, sabi, Rina 씨, 7월 달에 필리핀으로 여행하기로 했죠. So, dito, no, kinonfirm ko na ikaw ay magta-travel sa Philippines sa July. Tama ba? Second sentence, 필리핀은 6월부터 10월까지 장마철이라서 필리핀에 갈 때 주의할 몇 가지 알려줄게요. So, dito no, sabi ko, sa Pilipinas, ang month from June to October ay rainy season. So, kapag ikaw ay pupunta sa Pilipinas, yan, ipapaalam ko sa iyo yung ilang dapat mong ingatan or keep in mind. Tapos ito na, no, pinasok ko na. 장마철에 습도도 높고 호우도 자주 오니까 외출할 때는 항상 우산과 재킷 또는 우비를 챙기는 것이 좋아요. So, parang nilagay ko lang din yung nandito sa taas natin. Okay? So, itong in-explain ko kanina na kapag lalabas, kailangan meron kang naka-prepare na, ayan, yung umbrella, jacket, and raincoat. Okay, next. So, parang, inad ko lang dito na yun ngang rainy season, mataas ang humidity and at the same time, madalas ang pagbagsak ng ulan. Okay? So, worst, mga bagyo pa nga ang darating. Okay, so next. 만약 일기예보가 좋지 않을 때 가능하면 꼭 필요한 여행이 아니라면 연기하거나 피하는 것이 안전해요. Okay, so anong sabi ko dyan? In case na yung weather forecast ay hindi maganda, no? Parang may sinabi na may parating na bagyo and may malakas na pag-ulan. So, if possible, 가능하면 꼭 필요한 여행이 아니라면 kung hindi naman talaga kailangan or importante yung lakad, okay, or yung travel na gagawin mo. Like for example, ay gusto mo lang i-check yung community, ayan, or gusto mo lang i-check yung mga nasa paligid. Kaso may sinabi na weather advisory na mag-ingat kasi may darating na bagyo, yan. So kung ganun lang naman yung reason, if possible, 연기하거나, so this one, no, to postpone, pagpaliban na lang muna, or piha는 것이, so parang as in wag na lang ituloy. Okay, 안전해요. So that is safe, no? Better safe nga, di ba? Okay, so better safe than sorry tayo. Next, 그리고 물맥의 질병이 위험이 증가하기 때문에 야외 활동 후에는 비누와 물로 자주 손을 씻는 것이 좋아요. So dito ko na pinasok yung second na nilagay natin dito, yung paglabas. Yan, after mong lumabas, pagbalik sa bahay, ay
maghugas palagi ng kamay, no, using yung soap and water. And then, 그럼 필요한 것들을 준비하고 필리핀에 즐거운 여행하세요. So, dito na parang nag-ano na lang ako. Send ng regards na, yan, sige, ihanda na yung mga kailangan. Parang prepare mo yung mga kailangan mong dalhin sa Pilipinas and have a good time, no? Yan. And then, 한국에 돌아오면 연락해요. Pagbalik mo sa Korea, yan, kontakin mo ko. So, yan. Then, end it with my name. So, as simple as that, no? So, dito tayo sa danojang natin, 건조하다. Ibig sabihin lang po niyan is dry. Okay? So, in terms ng season and weather. So, dry season, dry weather. So, that's for writing part ng Level 3, Unit 16. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.